kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak. Senator Manny Villar, Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Truly, God is good, God is fair, pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag-endurso sa aming mga Duterten senatorial candidates. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. It's May say milyonaryo, sama-sama tayo babago nila para maging milyonaryo. Right, welcome back mga kabayan. Nagbabalik na naman ho tayo dito sa ating munting bahay sa paglalahad ho ng mga impormasyon, makatotohanan, komprehensibo at tumutuwid sa mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga baluktot na pag-iisip. Ngayon po ating ipapakita ho sa inyo itong proklamasyon ho ng 12 nahalal ho nitong halalan 2025 dyan sa Manila Hotel kung hindi ako nagkamali ho. At pakikipapakita ho natin dito sa inyo itong 5 ho nating kaalyado. Yon, si Senador Amy Marcos, itong si Senador Camille Villar, Senator Marcoleta, Senator Go, at of course si Bato de la Rosa, mga kabalitaan. At yung naging mensahe ho dito ni Senador Amy Marcos, talagang sampal ho ito. Isang malaking sampal ho ito mga kabitan sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa halip pasasalamatan nito yung kanyang alyansa, kay doon pa siya nagpapasalamat kay Tatay Digong at kay VP Sara Duterte. So wala ho siyang nabanggit na pagpapasalamat kay Bonget, mga kabalitaan. At ito naman hong si Senador Bongo ay sinabi ho niya ito na magtrabaho na ho tayo. At may marami hong sinasabi dito na patama ho, mga kabalitaan, na kung saan sabi niya na mapalad ho talaga yung mapagkumbaba, mga kabalitaan. Sino kaya yung pinaparinggan ito? At ito naman hong si Senador Bato de la Rosa, yung kanyang nakuhang boto, patunay na nagkaroon ho ng protest vote, mga kabalitaan. Pinagsasampal ho sa mga mensahe ng ating 5 kandidato ang alyansa para ho sa bagoong Pilipinas. Hindi na ho tayo magtatagal, papanoorin na ho natin dito, mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan, paliguan na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share nyo po. Dahil pag hindi nyo po ito na i-share, hindi nyo po mapapanood agad-agad. Kailangan nyo pang i-search nyo muna yung bahay natin bago nyo mapapanood yung mga latest uploaded video natin. Boss Dan, hindi namin nakikita. Ngayon, i-search nyo po ho yan, yung bahay ho natin, at saka nyo pa mapapanood yung mga videong ina-upload, mga kabitan. Anong gagawin? Simple lamang ho. Pindutin nyo po yung notification bell. Pag napindot nyo na po yan, automatic na ho yan, no? Matic na ho yan. O dadaan ho sa inyong bahay yung ating mga video na ina-upload, lalo na pag mga latest video natin, mga kabalitaan. Ito na po, panoorin na ho natin yung proklamasyon ng ating 5 kandidato sa PDP Laban, kasama na ho yung inendorso ni VP Sara Duterte. Good afternoon, ladies and gentlemen, and let's proceed to the formal proclamation of the newly elected senators of the 20th Congress of the Republic of the Philippines. Maria Imelda Romualdez Marcos.
as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May, 2025, in the city of Manila, Philippines. Yan, ang nakikita po natin sa video ay ang photo op sa pamilya ni Senator Amy Marcos dahil kasama nga po ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos na hindi na makakaakyat sa stage, ay bumaba po sila ng commissioner na nagbasa ng kanyang Certificate of Proclamation at doon sa baba ng stage isinagawa ang May we request Senator Marcos for a ang short photo op. message. So pakinggan po natin ang magiging pahayag ni Senator Amy Marcos. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na, at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang, itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas. Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Ako, delikado to mga kabaitaan. No? Sa halip na pasasalamatan niya yung alyansa, ay si former President pa Duterte ang kanyang pinasasalamatan mga kabaitaan. Pati na rin si VP Sara Duterte. So, malaking kumbaga matatakot or takot na ngayon, kinakabahan na ho ngayon yung 5 sinampahan niya ho ng kaso doon sa ombudsman. Kasi iniisip po kasi nila, lalo na ho itong si si Boyeng, na nagpapa-epa lang daw to dahil nga ay nagpapatawag ng pagdinig at sila ay inimbitahan para malaman kung ano talaga yung katotohanan. At sabi ni Boyeng, na nagpapa-epal para lang daw makakuha ng simpatya ng mga butante. Sinasabi nito na parang hindi ho na mananalo. Ngayon, pang 12 ho, saktong-sakto ho, nakakumbitay ho itong si Senador Amy Marcos. At itong 5 si Lacanilao, Marbel, Diwata, itong si Renz Birano, kapatid ni Renz Birano si Boyeng, at itong sino pa? Wala na no? Yung 5 lang pala. Talagang kakabahan na ho dito kasi tuloy-tuloy na ho yung kaso nito mga kabalitaan. Iniisip nila na hindi matutuloy yan, hindi mananalo yan si Amy. Tingnan niyo po, sobrang napaka-powerful ho talaga. Yung kumbaga yung hatak ni Tatay Digong at ni VP Sara Duterte na kinampanya ho ito at nanalo. So ibig sabihin hindi pa ho laos si Tatay Diggs at si Inday Sara Duterte. Lalo na ho na kumanta na dito si Congressman Tiangco patungkol ho sa binabalak ng Kamara sa liderato ni Tamba sa pagpapatalsik nila kay VP Sara Duterte dahil hindi totoo pala mga kabitaan na may ginawang kamalian at sabihin na lang natin, sinasabi nilang nilulustay daw yung pera. Ito ay talagang intensyon talaga or intentional yung kanilang pagsasampa ng impeachment para wala na hong silang o parang wala nang sagabal sa kanilang mga binabalak para sa ating bansa, mga kabalitaan. Do hereby proclaim Camille Aguilar Villar
a senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031. May we request the family and friends of Senator Villar to come up the stage for a photo opportunity. Okay, at ang tumatanggap po ng kanyang certificate of proclamation ay si Senator Camille Villar. Tingnan natin. So ngayon po mga kabataan, dyan na sa entablado si Senator Camille Villar, no? At napakasaya ho natin dahil ayun, naiproklama na ho yung inendorso ni VP Sara Duterte. Yun ang sabi ho natin sa inyo, kampante ho tayo sa impeachment ni Sara Duterte at tagilid na ho yung alyansa laban ho dito at yung mga umaasang kanilang mapa-impeach itong si Inday Sara na mga tongresista, mga kabalitaan. Ay medyo malungkot ang naging resulta ng eleksyon para sa kanyang ina na si Senator Cynthia Villar. Pero hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit hindi siya sumama dito sa proclamation ng kanyang anak na babae. To the Chairman of the Commission of Elections, Honorable George Erwin Garcia, Honorable Ray Bulay, Honorable Amy Ferolino, Honorable Nelson Celis, Honorable Ernesto Maceda Jr., Honorable Marta Tangaño Kasingal, Honorable Nolly Pipo, sa lahat po ng nandito ngayong hapon, sa ating mga minamahal na kababayan, I stand here incredibly honored and humbled by this opportunity. I'm grateful to God that we had a peaceful elections with a very good result. And today, with all humility, tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito at karangalan na ito. And I promise that I will work twice as hard, that I will stand twice as firm, and that I will serve with all my heart and exhibit leadership, because leadership is about showing up, standing up when it's easier to play it safe, and speaking out when it's more convenient to stay silent. I am overwhelmed by this moment because this journey hasn't been easy, and my heart is simply filled with love and gratitude. Again, I would like to thank God, everyone who supported and was part of my campaign, to everyone who pulled me through this, to my fellow candidates and my fellow senators. You are all an inspiration to me. And thank you for encouraging me. Sa lahat po ng nag-volunteer at kasama ko nung kampanya, maraming salamat. And to my family, to my husband, Erwin, to my kids, Tristan and Cara, thank you for being with me through the highs and lows. To my brothers, Paulo and Mark, thank you for guiding me and bringing me home. And above all, to my parents, to my mom, Senator Cynthia, and to my dad, Senator Manny Villar. Papa, I remember I told you when I was younger that it was my dream to be like you and to serve and to help as many people as I could. And thank you for helping me achieve my dreams and making my dreams come true. And higit sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulong po sa akin at nagbigay ng tiwala at suporta, maraming salamat po. Iingatan ko po ang inyong tiwala at suporta
at makakaasa po kayo na magtatrabaho po ako para yung mga pangarap natin para sa sarili natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, at para sa ating bansa ay makakamit natin ng sama-sama. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much, Senator kasama pala niya sa stage ay ang kanyang panganay na kapatid na si Paolo. So yan po, medyo naging emotional si Senator. So ito po no, baka maraming magtataka ho kasi kanina si Senator Amy Marcos pinasasalamatan niya po itong si VP Sara Duterte. Yung opinion ko po patungkol ho dito kung bakit hindi ho na mention, hindi nabanggit yung pangalan ni VP Sara Duterte at pagpapasalamat nito. Dahil siguro baka tinawagan niya na si VP na hindi niya muna siguro babanggitin kasi nga para at least, 'di ba? Malapit na yung impeachment trial. At least hindi ho siya pagdududahan na ganito. At hindi niya naman ho, in fairness, hindi niya rin ho binanggit yung alyansa at pagpapasalamat kay Bonget. So lahat wala ho siyang pinasasalamatan ho na mga tumulong sa kanyang mga nasa posisyon sa gobyerno. Pag alam nila na kaalyado ng Duterte, pag may mga nasasabing medyo against ho sa kanila, ay big deal na ho yan. Ginawang issue na po ho yan mga kabalitaan. Lalo na ho itong mga bayarang mainstream media na pinapalaliman yung simpleng bagay para ho may pag-uusapan sila mga kabalitaan. Do hereby proclaim Rodante Dizon Marcoleta as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Itataas ang kamay ni Senator-elect Rodante Marcoleta ni COMELEC Chairman George Garcia para po sa kanyang pagkapadalo at pagpoproklama bilang bagong senador sa papasok na 20th Congress. May we request the family and friends of Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta is an experienced lawmaker talaga at saka abogado na naging practicing lawyer din siya. So yun yung mga nagtatanong. So ayun, proklama na ho itong si idol ho natin, si Congressman Marcoleta na ngayon ay senador. Matatawag na talaga nating senador. At yung mga trolls ho natin sa bahay nito nung tinawag na nating Senador Marcoleta kahit wala pa ng election, ba't daw tinatawag at pilingero daw? Ilusyonado daw tayo mga kabitan na manalo ko no. Itong si Marcoleta, imposible. O sana ba yung mga troll ho natin na nagpapatotoo ho na hindi nila may panalo hindi may panalo itong si Senador Marcoleta. Sige nga, mag-comment nga kayo dito yung mga nagsasabing imposibleng maging senador dahil anti-Cruz. Ano ba yung sinabi nila nung araw na yun? Di ba? Napalunok sila ngayon. Congratulations pala, Attorney Senador pa Marcoleta, mga kabalita. Right, so masaya na ho tayo nakapasok. Medyo malungkot tayo, si Attorney Vic Rodriguez ay hindi ho talaga nakapasok, mga kabalitaan. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagot
ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George, at sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun, no? Sarap panoorin mga kabitaan na nandyan na yung sinusuportahan ho talaga natin. Nakikita na natin na naproklama na ho at nasa entablado ho dyan at nagpapasalamat ho sa atin. Congratulations ho talaga, Senador Marcoleta. O sa mga ano dyan, sa mga gusto pa na mag-bash ho kay Marcoleta, i-bash nyo na ngayon. Palagod sa kontra to mga kabalitaan. Congratulations po, Senador Marcoleta. Hindi tayo nagkakamali ho na pinopromote natin si Marcoleta ho dito sa ating munting bahay. At yung mga pinopromote na natin mga Duterte na yung iba hindi nakapasok ay yun po mga kabalitaan. Marapon de la Rosa, a Senator-elect to serve for a term of 6 years. Yun. Ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Si Senator De La Rosa po ay nakatapos na ng isang termino bilang senador. Tumakbo siya noong 2019 bilang senador. After niya magsilbi bilang hepe naman ng pambansang pulisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, tinaas na ang kanyang kamay ng COMELEC Commissioner. Tignan natin sino yung kanyang mga kasama para doon sa photo op yung kanyang mga miyembro ng kanyang pamilya na kasama niya ngayon saan. So ito malaking ano din to, dago ko sa buhay ng limang kinasuhan diyan sa ombudsman at mas kakabahan na rito siguradong si Torre ay magtatago na mga ilang buwan siguro pag lumabas na ho at kumbaga lalabasan na ho ng warrant of arrest kung matutuloy na ho itong akusasyon at yung papanigan yung naging resulta ho sa pagdinig ni Senador Amy Marcos. So maghihintay ho tayo dito mga kabitaan dahil naandyan pa rin si Senador Bato at si Senator Amy na sila ho ngayon ang talagang naghahanap ho ng paraan na malaman ang katotohanan ng kanilang ginawang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte mga kabitaan. Pakinggan natin dito si Senador Bato. Mensahe sa kanyang proklamasyon. First of all, I would like to congratulate the COMELEC for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan ata ako ng 4 million votes Pero you explain it properly, you explain
explained it professionally, so maraming salamat for the clarification. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that lesson. Pinatatamaan si And taong also, I bandido. would like to congratulate my guerrilla warfare campaign team. Nasama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating. Kahit na anong weather, andyan sila. Hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Nako. Thank you very much, Senator. Pahayag. Ang sakit ng pahayag na yon, mga kabalitaan. Ha? Na mananalo pala tayo na kahit wala ho tayong ayuda. At may sinasabi pa isa dito si Bato, no? Yung kalimutan ko, hindi ko na... At yung kanyang Sayang, no? Sayang. May sinabi siya dito eh. Mamaya, maalala ho natin yun mamaya, mga kabalitaan. Dito tayo kay, of course, number one din nating iniidolo. Itong si Senador, wala na pong iba, Bongo, mga kabalitaan. Do hereby proclaim Christopher Lawrence Tesoro Go as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Ayan, at katatapos lamang pong basahin yung Certificate of Proclamation para kay Senator Bongo at ayan, ay tataas ng COMELEC Commissioner ang kanyang kamay. So yan po, si Senator Bongo at papakinggan ho natin dito kung ano kanyang magiging mensahe ho. Dahil kanina ay sinabi ni Senator Bato de la Rosa, naalala ko na yung kanilang nakuang boto, mahigit ilang 20 million mahigit, no? Ay isang protest vote daw, mga kabalitaan. So talaga makikita itong protest vote yun, lalo na ho dyan sa Davao, sa Mindanao, ay landslide ho sila. Napakadami hong boto na nakuha nila dyan. Kasi sabi ni yung mga eksperto na lahat ng mga binoto dito ay yung mga Duterte. So kaya ho takot pumasok dyan ang yung alyansa noong kampanya dahil sigurado ho may madadali ho sa dahil galit na galit yung taong bayan dyan sa Mindanao, mga kabalitaan. Panoorin at pakinggan natin si Senator Bongo dito, mga kabalitaan. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino. Maayong adlaw, assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko Pilipino. Truly, God is good, God is fair, pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taos-puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo.
Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Yun. Galing. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag-endurso sa aming mga Duterten senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga kapwa ko kandidato. Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners, sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo, yung iba po tinawid ang 7 oras para siguraduing maayos at matagumpay ang ating eleksyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. With all sincerity, I will continue to push for pro-poor programs and laws, especially on health. Health is wealth. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. With the help of my fellow legislators, we will also continue to help our future generations. The youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country. Hence, we need to invest more in education, like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former President Duterte, so that students will be able to choose more programs and avail of free education. As an advocate of sports, we should also further advance sports development in the country, especially in the grassroots, so that aspiring young athletes can be given the opportunity to improve their skills and hopefully, eventually, produce more Olympic medalists who will bring honor to our country. That is why I keep encouraging fellow Filipinos, especially the youth, to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. We will also push for legislations that, if enacted, will provide more opportunities in terms of job creation and livelihood support. Together, we must pursue and strengthen food security in order to ensure that there is food on the table of our people. Importante po sa akin ang laman ng tiyan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. We must continue our fight against criminality, illegal drugs, and corruption for a more peaceful and orderly society. Mahalaga pong nakakalakad sa gabi ang ating mga kababayan na walang takot. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. The measure of the success of a society is the way it treats and takes care of its own people. As such, starting today, let us now buckle down to work. Magtrabaho na po tayo. Hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na naghihirap. Hindi lang naman legislation ang trabaho ng isang senador. Kasama din dito ang mandato, ang oversight para masigurong tama ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, representation para makinig sa inyong mga hinaing at maging boses nyo sa Senado, constituency, kayo yon bilang aming pinagsisilbihan. With all humility, I wish to be remembered not just as a senator,
but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. So, yun po, mga kabaitaan, napakaganda ho ng mensaheng ipinahatid ho ni Kuya Bongo sa oras ho na ito, mga kabaitaan, sa kanilang proclamation. Masasabi ho natin ang sinseridad ni Senator Bongo na ito ay talagang totoong magsiservisyo ho sa ating bayan at nating mamamayang Pilipino. So yan po ang kailangan ho talagang liderato na may political will ho, mga kabalitaan. Sana maging aral ho ito sa ating mga kababayan ang mga nangyayari ho sa ating bansa. Kung sino pa po ang sumusunod lamang sa mandato nating mga Pilipino sa tinuturing ho nating presidente ng ating bansa na si Tatay Digong Duterte, gustong mangyari sa ating bansa na pagbabago, ay siya pa ho yung pinapadala sa dahig at tinatraidor ho ng mga nakaupo ho ngayon sa ating gobyerno. At yung mga mensaheng ipinahatid ho ng ating mga 5 kandidato ng PDP laban, kasama na ho itong si Senador Amy, Senador Camille Villar, na sana po tulungan at ipanalangin ho natin sila na magkaroon ho sila ng tamang kaisipan na may pagtanggol ho si VP Sara Duterte sa impeachment at matulungan ho tayong mamamayang Pilipino sa mga pangangailangan at magkaroon ho ng batas na papabor sa mga pangangailangan ho nating mga Pilipino. At nakikita ho natin sa mga Duterte or PDP Laban Party na kung saan, mga kabataan, sila lang po talaga ang may malasakit sa ating bansa. Wala na pong iba. Kaya kailangan ho magkaisa ho tayo na magkaroon ho tayo ng maraming numero sa Senado at sa Kongreso para mainumbalik ang saya, sigla at kasaganahan sa buhay nating mamamayang Pilipino pag bumalik na ho ang puwersa ng Duterte sa ating bansa na diyan babalik ko sa Malacanang, mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan po, mga kabaitaan, pindutin niyo po ang notification bell and then mag-subscribe kayo sa hindi pa po nakapag-subscribe, yung mga bagong salta ho natin. At the same time, paliguan ng maraming likes, buusan ng maraming komento, reaction, opinion. Huwag niyo lang pong i-skip yung ads ninyong mapapanood, mga kabaitaan. Dahil yan po, mga kabaitaan, yung pagpindot ng notification bell at pag-share sa mga video ho nating ina-upload, nakakatulong ho yan. Kasi ngayon, napapansin ho natin na pag hindi niyo po sinearch yung ating bahay sa inyong YouTube account, medyo naka-hide siya, hindi nyo po mapapanood. Whereas kung isi-search nyo, lalabas yung video natin at saka nyo pa mapapanood, mga kabalitan. Yun po ang estilo ng panggugurgor ng mga ilang bangag na grabe yung insecurity ho nila sa mga DDS vloggers, mga kabalitan. At pasasalamatan ho natin yung ating mga bumisita ho at laging tumambay na dito sa ating munting bahay, yung mga miyembro. Sa nais magpa-miyembro ho, well, pindutin nyo lang po ang join button dyan and then kayo na pong bahala dyan, mga kabalitaan. So pag nandyan na kayo sa listahan natin, pag member na ho kayo dito, at hindi ho tayo mapapagod sa pagpapasalamat natin sa inyo, mga kabalitaan. Gaya na lang ho nila ni Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion at Elijah TV, mga kabalitaan. And then, maraming salamat, Mami Rose at Toby's family dyan sa Cebu City, sa Lapu-Lapu, Cebu, mga kabalitaan. At sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam ho. And then, of course, ating mga sinasaluduhang makabagong bayani nating bansa, overseas Filipino workers, lalo na ho yung mga Pilipino na nasa dahig, na laging nakatambay ho at naghihintay sa tamang panahon na kung kailan makakalabas si Tatay Diggs Duterte, mga kabalitaan. At saka sa ating mga
seafarers, no? Meron din tayong mga kaibigan na mga nanonood. Maraming salamat, no? Mga mga seaman, hindi si manloloko ha. Seamen ho natin, mga kabalitaan. Kabisayan og Mindanao, kasama na ho yung Luzon. Saan maglupalop na nating mundo basta may mga Pilipino. Ang programang ito ay para ho sa inyo. Ay magpapaalam na po, kita-kits tayo sa darating ng mga oras ating pagbabalik ko sa mga komprensibo at detalyado ng mga impormasyon, balitaan, totoo, at tayo po'y tumutuwid sa mga binabaluktot na mga balita, impormasyon sa mga baluktot na mga pag-iisip ng mga vloggers, mga kabalitaan. To God be the glory, Mama! Chip, chip! Peace out!